Mga ka-safety, good morning sa inyo lahat. So ngayon, ito na naman yung adventure. So ngayon mga ka-safety, may lang ako dito, may na-discover lang ako sa isang lugar dito sa ilog nito. Ito kung nakita yung bato na yan. Nakapagtataka mga ka-safety kasi yung tubig lumalabas kulay kalawang. So pag ang isang lugar na may lumalabas na kulay kalawang, posibilidad na may nakabaon dyan na bakal or kahon. Kaya nga sabi nga nila dito, lalo na pag tag-init, talagang yung talagang kalawang na kalawang yung lumalabas. Yung mainit na walang tubig. So kung nakita nyo mga kasipto, kumuha ko ng sample dito. Kung nakita nyo, ito yon. Ito yung sample na nakuha ko dito. Ito yung lugar na ito, kung nakita nyo mga kasipto, talagang kulay kalawang. So siya nga pala, alam nyo mga ka-safety, kung sino may yung nakakalam or hindi nakakaalam, alam nyo ba yung pangyayari doon sa may Ginsaugon, parting St. Bernard? May isang lugar doon na kawawa yung mga tao doon, yung halos isang baryo na tabunan ng lupa. Kasi alam nyo kung bakit tatabunan ng lupa? Dahil sa mga nagtitreasure. So may isang taga ibang lugar. Hindi ko lang banggitin kung anong nationality yun. Basta sa ibang lugar. Sa may labas ng Pilipinas. Sa ibang bansa. Nagtitreasure sila doon. Kaya napansin ko na may maraming sapir pala dumadaan doon. Banda sa lugar na yan. Kasi hinahakot nila yung mga bato. Kaya yon nga nagkakaroon ng landslide. Kawawa naman yung yung mga taga roon. Kaya nanawagan ako sa DNR. Sana naman wag kayong huli ng mga nanggagabas, yung nagpuputol ng mga kahoy or ng mga nyog. Sana naman magiging fair kayo. Kung sino man yung mga taga ibang bansa na pumunta dito sa Pilipinas na magte-treasure kahit saan sulok dito sa Pilipinas, sana sitahin nyo. Huwag yung payagan. Kasi kawawa naman yung natin, yung mga taong bayan. Pag nagkakaroon ng landslide, kagaya nung nangyari sa Ginsaugon. So, balik tayo dito mga ka-safety. So, gaya ng sinabi ko, itong portion na ito, itong bato na ito, itong bato, malaking bato ito, dito galing yung kalawang lumalabas. So, ngayon, itong ilog na ito mga ka-safety, baybayin ko ito papunta sa taas. Maghahanap ako ng lugar or area kung mayroong kagaya nito. So ngayon mga ka-safety, kita-kits tayo sa taas. Tara na. Mga ka-safety, so ito yung ginawa kong comparison doon sa may sa baba. Kasi doon sa baba mga ka-safety, yung color ng tubig doon ay may color kalawang. So talagang kalawang yung lumalabas. So ito, kung nakita nyo dito si babaw, kulay gatas. So alam nyo mga ka-safety, pag yung isang ilog na dumaan sa mga ganitong klaseng bato, yung mga bato ng ganitong klaseng bato, yung color noon kulay gatas. Kung hindi man kulay gatas, siya, parang color blue. So, nakapagtataka nga, dito sa ibabaw, color gatas. Doon kanina sa baba, may isang portion doon na yung malaking bato, may lumalabas doon na tubig na color kalawang, yung kulay kalawang yung lumalabas. Kaya mga safety, kung alam nyo, yung kasi, yung bakal, pag nakabaon doon sa malalim na sobrang tagal na, or anong klaseng bakal man yan, or mga kahon na may nakataling bakal, pag tumatagal yan, talagang lumalabas yung kalawang. Kaya doon kanina sa baba, may napansin ako na kasi alam niyo yung itong lugar kasi ito mga ka-safety, ang sabi-sabi nila,
itong lugar na ito, dito nagtatago yung mga Hapon or ginagawa nilang kampo. Hindi natin alam kung saan banda, yun ang sinasabi nila. Kasi yung mga matatanda, doon tumatakbo sa bundok, sa pinakabundok, doon nila nagtatago. Kaya, alam niyo mga kasipti, gaya ng sinabi ko, maraming dito, nagtitreasure hunting dito sa lugar na ito. So, kung nakita yung tubig ko mga kasipti, kulay gatas. So, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo kanina, talagang posibilidad na may nakabaon doon na kayamanan kasi kulay kalawang. So, yun lang po mga kasipti. Maraming salamat.